Alright, so salamat Pastor John, mayong aga sa tanan. Good morning. Doon pa ka makabugtaw, alas 10 na. Alright, it's always good and great to be in the house of the Lord, amen? And sa aton yung mga kanakan sa Ginoo, of course, it is always a blessing nga arita, no? Kay ang kalamanan niya tao subong, they miss the blessing of being in the house of the Lord. Alright? For them, it is not important to be in the house of God. But for us, nga tutuon yung mga naluwas, hindi pwede. No? Hindi pwede yung malay sa Diyos ato ni baliwala. Okay? Ang pagtililipon ato ni baliwala. So, once again, no? Belated happy birthday, Pastor John. And obvious naman. Okay, nga nagatugang ang edad. Okay, so anyways, no, salamat gid. Ang buluhaton sa Ginoo is a collaborative effort sa mga members. No, and ang Bible Baptist Church sa Molo nag-conquer sa Ahoy by sending Pastor Fernandez, no, as their missionary sa Ahoy, where Highway Bible Baptist Church was started. And ang Highway Bible Baptist Church sa Ahoy nag-conquer man diri sa Kalinog, no? So of course ang grabe gid nga nagapangamuyo diri nga maumpisa ng buluhaton sa Ginoo is the Dilariarte family, kay sila ang una nga nag-migrate diri. Of course, no, gaten man sila na sa isang church, pero pangod niya, normal man lang na, may mga problema. And ang Diyos nag-allow man sa ito mga circumstances para ma-materialize ang ila prayer, no, that from our church. May ara, and it was timing man si Pastor John, of course, graduate naman sa ato niya Bible Institute, and we praise the Lord na siya ang naging sapat sa Ginoo diri. And hindi lang actually diri, no, ay pasalamat ko of course, no, may mga members nga gabulig, no, Brother Jay, sa Ibad Marshall, no, salamat nga of course sa ginabuligan ng mga buluhaton diri. And of course, may mga work kita sa ibang mga lugar, sa Mambusaw, sa Barotac Nuevo, and so far, amo ni mga missions naton because the rest na pang-organize naman sila. Sa Leyte naton, Mandurriao, San Joaquin, and sa Tinglek naton. So, we are looking forward, no, to expand more in the coming years. May mga staff man kita dito, may mga graduate naman kita. But hindi man ako sila basta-basta mabuhian sa linggo. We need to train more para in case nga magwa ka mo, may ma-take over sa inyong mga lugar. So, kaya hindi man pwedeng pabayaan nato ng aton headquarter, no, ang local headquarter naton, ang aton yung sending church, kay kung ma-outbalance ang sending church, tapos man ang sa mission, no? So that's why pamakuron man natin ang sending church, and by the grace of God, no, hindi manginta manggaranon din yung simbahan, pero salamat sa grasya sa aton yung Ginoo. It's only by God's grace, and medyo sako-sako man. Napilitan ako kay kita ko si Pastor Jan pag-invite sa akon. Supposedly, first Sunday, ang problema, naunahan sa ni Pastor Ronel. Kaya si Pastor Ronel, July 1, ang iyang birthday. So, naunahan sa ni Pastor Ronel sa invite, no? Pastor's Appreciation Sunday ni Pastor Ronel. So, first Sunday dito ako. Sa linggo, hindi ko pwede magpasunod nga magwali ng bayaan ng simbahan. Naway kumaanad sina kay most especially sa this coming next Sunday will be our 32nd church anniversary.
So may mga bagay na dapat ipang finalize, sako sa kubrahanay dito, and pang-invite, and hoping no that by the grace of God next Sunday, as we celebrate our 32nd church anniversary, God will give us sa goal naton nga mga kalag nga madala sa tilan sa Dios. Amen? Ang goal naton always mga kalag nga makadangad sa kaluwasan. And that is why gapaabot ko nga masiling si Pastor dyan niya, sige next year na lang. Pero wala. Siya Pastor pwede sa third Sunday lang. Okay. Nakita kong iyang ang iyang what is this? Ang firmness niya sa desire nga makawali ako diri Sunday, kahit tanan kong awali diri hindi Sunday. No, kay mga activities, mga mission anniversaries naton diri. Naputang ko sa weekdays. So this is the first time na nakawali ako diri Domingo. And so that's it. Ang istorya sinitanan. And I'm glad, no? Of course, Ariday, Bad Marshall, Brother Jay, and pasalamat ko ang Dilariante family, Ari Gapon, sila bisang ikang-ikang na lang. No? Salamat. Sila maning nag-bowling dito sa akon gate. Nag-start ako pastor dito sa Ahoy. No? Sang si Pastor Fernandez nag-migrate sa Amerika. Kagang yung family. So sila ning nagbululig dito back up sa lipay na po. Amen. Araga po. Amen. Huwag ko biniging plano mo. I hope you get the message that kami nga pastor. Appreciate ka mo. Amen. In your faithfulness. Hindi ko tani gusto mag-ibig, kung kalaway na lang sa ako mag-ibig. And ang problema pa kung isa sa ako mag-ibig, hindi ko kambal. But anyways, we are not emotional but we are people with emotion. Ang pinaka-importante lang, hindi emotion ang magpangibabaw sa atin. Kung magtulong man luhat ha, it is because of the principle of the Word of God. No? Alright. And si Brother John marunong gini. Si Pastor John marunong gini. Kaya di pag-asawa yan, dako ka pamilya. Sa pamilya pa lang ni Ma Michelle, damo na sila. Amen. Amen. Ang salamat niya majority sa ilati, mga matutong sa Ginoo, kag ginagamit sa buluhaton sa Dios. It's a blessing. It's really a blessing. Alright, so salamat, no? Pasalamat man ka kay Brother Castronoy po, no? Brother Bes, sa pag-pulling man diri sa buluhaton sa Ginoo. No, sa paggamit no diri parenta sang imubuta kag prihan ginamuna. Prihan ginamon ya matigayon para at least no amo nang pinangamanggan naton Amen. magpungko man ta sa bilyon nga kwarta. Pag mapatay kita ni 5 ay kita nandoon. Di ba? So let's convert that
into eternal rewards. Amen? So ang aton nga temporal wealth, i-convert natin into eternal wealth. So by investing here in the work of the Lord. Amen? So this time, hindi na tayo magadugay kadto sa pulong sa Dios. Amen. Okay lang ako? Buksan natin sa Exodus chapter 17. Ang pinaka-importante sa ato ng pagwali sa pulong sa Diyos. Amen? Alright, so pasalamat kita sa pulong sa Ginoo. As I'm always emphasizing, amoning aton perfect, powerful, perpetual, precious guide, guard sa aton nga kabuhi. So pasalamat na nga may Biblia. Amen? Amoning kinalain. Kinalain naton not because our basis, our sole authority sa aton nga pagtuo kag pagkabuhi is the Word of God. The perfect, perpetual, powerful, pure, precious Word of God. Now, Exodus chapter 17, verse 8 down to verse number 16. Ara na? Sige, basahan na ito bungan. Tunog, batikda. Everybody go with me now. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy, and they took a stone, and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua. For I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. For he said, because the Lord had sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Let us pray. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much sa siningaga for this great privilege that we have, O God, to worship you, to serve you, and even, O Lord, to be your instrument right now so that people will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ, and that we could be a channel of your blessing para Ginoo sa pag-grow spiritually sa tagsa-tagsa ka mga naluwas na. I am praying sa among mga bisita na ila Lord ma-realize that it is not an accident, nga Lord nang ikaupod namon sila, imo ni kimbuot, imo ni kabubuton, may ikaupod namon sila because may dako ikaw maplano sa ilang kabuhi, Ginoo. Una, luwason sila. Ikadua, iputang sila sa imong simbahan. Ikatatlo, gamiton sila o Diyos sa pagsimpa at pagpangalagad sa imo. And be a blessing sa iban kinuamay nga ang iban makadangat man sa kaluwasan. It is my prayer that with the church, the mission work here, sa pagtugtog sa imo alagad sa iyang special na adlaw, na pangamuyo kami Ginoo, na ikaw Diyos ang magpakamayo sa sini nga pagwali sa imo mga pulong. Tanan pagkaya pasalamat, nabalik namon sa imo sa ngalan ni Jesus Christ nga among Dios ang manluluwas. Amen and amen. Okay? So, palihog pong ko, once again, madamo gid nga salamat. Okay? Now, kabalagahan
makita mo ang istorya diri sa Old Testament, makita naton sa panahon ni Moises, okay? Makita naton nga si Moises was the meekest man. Si Moises was the meekest man. Pag sila naton nga meek nga tao, it does not mean nga weak. Ang meek, lain kay sa weak. Hello? Pag sila naton nga meek, that means strength under control. Buot sa lingon, he has the strength, he has the potential, it is only under control. You see? It does not mean na weak si Moses. Okay? Ang iyang strength, na-controlan. Not only Moses was the meekest man, but Moses was the master's man. Hello? Gitawag siya nga, man of God. Man of God. Pag siling ng man of God, buot silingon, tao siya sa Diyos. Alagad siya sa Diyos. Hello? And also Moses was a ministering man. So actually, ang istorya diri, nagwa sila, impagwa sila sa Ginoo sa Ehipto, kagapanglakaton sila, kag nag-abot sila, no? Sa point diri, ya sa nagapanglakaton sila pakanto sa Promised Land. Of course, may mga events na nagkalahanabo. Kag isa diri mga kauturan, no? Ining si Amalek, ginkontra niya ang mga kanakan sa Diyos. Normal na, no? Hindi mga tao, bisan wala ka bisyo, bisan wala kita gamarites, hello? Bisan hindi kita sugarol, pero may mga tao nga wala na namihan sa aton. Nga nasuya pa sila sa aton, yung ay taga-inom. Nasuya pa sila sa aton, yung ay taga-sugal. Nasuya pa sila sa aton, yung ay taga-pamuyayaw. Why pa sila namihan sa aton? Nasuya sila sa aton nga, you know, no? Ang kabuhi naton bilang usang Diyos. Nasuya sila siguro kay hindi natakaabot sa ilang isyu. No? Hindi natakaabot. Kaya sa una, bigla, no? Sa una, nagipay ang tao sa imo kung gapainom ka. Bigla? No? Makalibre sila. Eh karon hindi na sila makalibre. Muna nakik na sila. Di ba? Nasuya sila. Now, bisan ano takatarong may mga tao ganyan ang ginagamit ng yawa para kontrahon ang mga anak sa Diyos. So in the case of Moses, ang isa diri si Amalek. Okay? So ang ginimo ni Moses sa muni, ginsugo niya si Joshua. Nga si Joshua magpili ng mga tao, mga soldado, nga mag-aaway, magabato sa kay Amalek. Alright? So si Joshua nagsunod kung ano ang inhambal ni Moses. Okay? So naglakad si Joshua, karon si Hor kag si Aaron, utot man ini, no? Magulang ni Moises si Aaron. Okay? Si Hor, isa sa mga elder Manila. Nag-upod nagkanto siya sa bakulod, kag, no? With the rod of God, ginbayaw ni Moises ang sungkod. Kung ibayaw ni Moises ang sungkod, ganawag sila, dahil Joshua. Pero ginakapoy man si Moises. Ginakapoy man si Moises. So karon, ang inhimo ni Hor kag ni Aaron, nagkuha sila bato, ginpapungko si Moses, kagintimbangan nila nga duwa bulig uyat ang kamot ni Moses with the rod of God. Hasta nga napirdi si Amalek. Alright? So makita naton diri, no? Ang mensahe nga ang alagad sa Dios hindi niya mamonopolize ang buluhaton. Ang alagad sa Ginoo hindi pwede nga siya lang isa. Makita naton diri nga kinahanglanon siya sa mga tao to stand by him. Amo ning pinakatema si Pastor John
Tuwan yung ubos ng buhok niya. Ha? Pag-mission niya damol-damol pa na. No? Pagkalipas bilang katuig na ito, manok-balok. Pagkatapos na, ubos na. Kasi, ako sa una, pag-start na akong mission, damol na rin buhok ko. Di ba brush up Subong brush down na. Nipis na kayo. So the point is, we do not monopolize and we cannot monopolize the work of God. We need men and women of God to help us. To stand by us, to stand with us. Yung mga tindog upod sa amon. You see? Ako nagaling, no? Naging emotional ko kayo na, kaya hindi nga mga tao ni nga nagtindog upod sa aton dito. Kaya pasalamat ko nalipay ko, nga ari na di sila, no? Pero nagtindog yapon sila upod sa alagad sa Diyos. You see? Kaya maluman tayo, hindi manikaya ni Pastor John di. Isa sa anuhon niya lang eh. Di ba? Amo na kamo mga men, kamo din yung mga young people, pag-practice na kamo na ang sungli. Amen? Para nga may masungli. Para hindi ka mo magtalang-talang sa tulo nyo. No? Kaya si Pastor nyo inyo pasungli doon, lain na yung klase sa music ang may arasya. Pero because amo nang iyang kaabilidad, of course, ginagamit na sa Ginoo. Pero hindi labas pa namin, no? Nga si Pastor nyo, may ka-MC, may ka-sunglit. Si Pastor nyo, mawali na lang siya. Pero bilhin mo gani. Di pa special number na siya. Ulo-uyat naman ang ka-microphone to. Ka-special number na. You see? Now, makita natin mga kauturan. We need men and women to stand by Him. Magtindog upod sa iya. We need Aarons, we need Hor, we need Joshuas. You see, kinahanglan ta sa mga Aaron, kinahanglan ta sa mga Hor, kinahanglan ta sa mga Joshua. Kinahanglan ta sa mga sundalo. Amen? Nga magtindog upod sa alagad sa Diyos. Now, listen to me very carefully. Kinahanglan maintindihan tang rason. Nga kinahanglan na himuon. Why? We are always motivated by reason. Gagawin mo na? What we do is with a reason. Right. Ano man ang ginahimo ka, may rason gina. Right. Nga nag-inom ka, kay may problema. Nga nag-inom ka, kay gusto malipay. Pero sa actually, hindi mo na ang pinakarason. Na? Eh, why man kami makita sa Bible nga kung may problema ka, inom ka. Why man kami makita sa Bible nga kung gusto mo malipay, inom ka. Diba? Malipay ka temporaryo, pagkaaga, sakit ulo mo. May hangover ka, hindi lang may hangover ka, sakit ulo mo, may utang ka pa sige. Pero, may balahiran ka patutugan kay naaman, nabungkuan mo to ang kwan. Oh. Ang mga baligyan ay nagduling-duling ka na, nagkalabuka. Itamo yung blahiran. Now what I'm trying to say is that, this is it. Nakita natin nga, kinahanglan ta babalaan ang rason. Kahit kung hindi na babalaan ang rason, hindi na nahimuon. Dingin ka man natindog upod sa alaga sa Ginoo, wala ka sang compelling reason. Correct? Wala ka sang compelling reason, wala ka sang rason nga mag-push sa imo, magtulod sa imo, nga himuon na. Amen. You see, like yung magsimba, kinanglanon ka maluta nga kasimba na. Kasimba na, hindi para maluwas. Kasimba na kay luwas na ta. Kapasalamat ka sa Diyos out of gratitude, no? Ginabalikan na Ginoo sa pagpasalamat, bahagi sa pagsimba saya, bahagi sa pag-alagad saya. Why? Bangod sa kaluwasan na ginhatag niya sa aton. Na kung wala niya naging luwas na impyerno ta, kung wala niya naging luwas, wala mapagong kabuhin ta, kung wala niya naging luwas, ano ay hanang kabuhin na sumong? You see? Look around you. Makita na doon ang mga tao
bisita, tino katawhay mo lang, pastor. Yung mga hindi Manila kinanglanin na magsimba, kita yung baptist nga ang Domingo, may Miyerkules pa. Di sa church na ni Sahoy, may gabi-gabi subong. Amen. Sobra na 2 months ang marathon prayer meeting every night. May ara, palimbahon. Okay, marathon prayer meeting kay Aman, pangamuyo ang tinutuyo para sa lote sa extension. Kaya almost 4 million ang ginanglanon dito. So ang pound down, 1.5, gingrant na sa Diyos. So almost 3M subong ang balance. Tinasun si Mana, ako naman lang higuton. Okay? Kasi may 3M ka mo rin. Sa 3M, may ara 2M lang. Malunggayan, mangustin. Hello. Plus sila, may mga project pa sa Ahoy. Ang building, no? Ang kitchen, then ang building. Gadurumli. So kinalanon mga buyo sa Diyos. Amen? Kinalanon mag-pray sa Diyos. Amen. Eh kung manungtong ka lang kagul, hindi lang ikaw, kundi lang ka magsalig sa Ginoo, then makalbo ka gitman. Makalbo ka gitman. Pero pasalamat ka, may Diyos kang alaping gamanan. Amen? May Diyos kang alaping gamanan. Kaya niya, though hindi, the first time we raised 1.5 million, with a short time, yung ginatag sa amon para tao. Pero salamat din sa Diyos. Amen? Pero kinalanon sakripisyo eh. Grabe sakripisyo, pasalamat ko, may mga membro nga, nag-loan, para lang makabuli. Salamat sa Diyos. Salamat na may mga tao nga nagatindog upon sa alagad sa Diyos. Salamat na may mga Aaron, salamat na may mga Hur, salamat na may mga Joshua sa sulod sa simbahan. Pamangkot, will you be one of them? Will you be one of them? Now, sa pag-celebrate natin sa kadlawan sa alagad sa Ginoo diri Pasulsan, I hope this is a very fitted, no? Nga time para kita magtuon. Ang ibang review naman lang ni, pero sa iba niya pag-uwi ni. Sa ibang reminder naman lang ni, pero sa iba niya pag-uwi ni para sa inyo. Especially sa among mga bisita. Hello? No? So, why we need to stand by God's man? Number one reason is because He has the rod of God. Nang pawal pa ko gani? Ginapkilahan ko na ni ng Lourdes. Kaya na pa. Because He has the rod of God. Dala-dala ni Moises ang sungkod sa Diyos. Look at kata naman sa Bible. Look at sa verse number 9. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Sili nga, Joshua, pili ka sa mga tao mo, ato ba nga si Amalek, kami makanto kami sa bakulod, nga sili nga, dala-dala ko ang sungkod sa Diyos. Alright? Pastor John, pwede ka rin kanto? Huwag matati bakulod, sige lang, imagine na lang, halita sa bakulod, ha? Dala-dala. Okay? Butalan na si Pastor John si Moises. Ngayon ka naman sila. Alright. Makita natin, dala-dala niya ang rod of God. Nakamaluga mo, sa aton niya, ang sungkod, kunti mo lang ka na. Correct? Kung katiang-tiang ka na, may disability ka. Pero kapalaga mo, sa panahon sa aton Ginoo, ang sungkod niya, this is an emblem of God's
authority. Simbolo ini siya sa otoridad sa Diyos. Remember, amo ini nga sungkod, na ang ginamuyatan ni Moises nga sungkod was the same rod. Nga siling siyang Ginoo kay Moises, ano nang sa kamot mo? Nga sungkod, nga ihapoy na sa duta. Pag-apoy ni Moises, ano na tamo sa sungkod? Nahimo nga buhit nga manok. Amo ni siya. Kaguntunan naton sa Ark of the Covenant. Ang sasulod sa Ark of the Covenant, ang two tablesstones, yan ang sulat ang Ten Commandments. Ang nasulod dira, mana, pot of mana. Kag ang nasulod dira, ang rod ni Moises nga nagtubo. Okay? The same rod ang dala ni Moises. Iya sang Dios emblem na nga nag-speak sa authority nga ginhatag kay Moises. Nalaintindihan natin ang tunay nga alagad sa Dios. Kaman ka mo, nga dapat ka mo magtindog upod sa iya because He has the authority from God. He has the rod of God. Naupod sa likod, ang otoridad sa Diyos, hinatag sa iya. Amen. Na? Para lidan ka mo. Amen. Para iwali ang pulong sa Diyos. So, makita natin, hindi lang ang rod of God that speaks of authority, it speaks of God's appointment. Amen. Kala mo man to sang pwede mag-mission diri nga Asya. Nga Asya. Di siya gina-point sa Ginoo, sino tang ma-question? Are you with me? Amen. You see? Ano siya niyo? Kali may buhok lang sa munti ng pastor. Ang damol pala buhok, ang gataplik pala. Ang akong pastor niya, wala nang itaplikon na. Si kalimutan, buyo na mag-question ka sa appointment sa Diyos. You see? So makita natin niya, ang word of God, God speaks sa authority, God speaks sa appointment, God speaks sa approval sa Diyos. Nga siya ay ang approved nga tao, alright? Nga mag-lead sa inyo din. Siya, sino niya nino? Ikaw. Ha? Kita mo si Moises, tamo pa sa palipat. Sa tawag, sa libro tawag palipat si Moises, sila niya, pitla ko, Lord. Hindi ko mayo magamba, sino pitla din? Pilipit mo lang dila mo. Pero sila isang Ginoo, butangan ko, mga tinaga sa imo baka. The Lord is na magpati sa akon. Damo siya excuses. Pero sa isang Ginoo, ikaw. Ikaw ang aprobado sa akon. Ikaw ang ipadala ko na nag-lead sa katawan sa Ginoo pagwa sa Ehipto. Hello? Was Moses perfect? No. Amo na kayo gitawag siya man of God or God's man. Hindi naman kalipatan, man siya. Man. Ano mo silingon sa man? Human. Tao. Nga po silingon, may limitation. May weakness. Lalo kita mo, sa dugay na ano, sa dugay na bayaw sa sungkod, ano siya? Kapoy. Hindi naman, tao siya. Sino ni sa inyong wain nagkakapoy? May ati sa inyong wain nagkakapoy? Why? Ati, why Diyos ni sa inyo? Tao ka. Hello? Amo ng tao, may limitation, may weakness. You see? Amo na nga i-consider nyo. Nagkakapoy ni siya. Hello? Hindi ni siya perfect in English. Bisa ng tingog niya magsunglit, hindi ni perfect. Amen?
ang aprobado para sa Diyos. You see? Siya ang ibigay sa Ginoo. Naintindihan nyo? The same thing, yati ako man niya ang ginapoint sa Diyos dito sa Ahoy. To Amen. pastor the church there. Amen. So makita natin ang Word of God, God speak man ini siya sa armor. Sa Diyos, armor ni. Weapon. Balo ka mo, ang rod, usually makita nimo sa ano? Sa bakiro. Sa bakiro. Okay? Eh si Moses, anong trabaho yan? Bakiro siya. Sa kalingawan, sa ka-exile siya, dito, kay ginlagas sa isang parao, bangod sa inimo niya, prinsipe siya, pero na-oust siya, bangod sa, yan mo. So naging ano siya, bakiro siya for 40 years. Okay? Trabaho niya, ang mga bakiro may dala ng asungkod. Kabalo ka mo, ang purpose ang sungkod, isa ka purpose, not only nga emblem isang authority, appointment, approval sa Diyos, emblem ang isang armor. Pag silang armor weapon, kaya ginagamit ini siya for protection. Ginagamit ni for protection na kung may mag-atake, sa mga karnero, ginabantayan, gamito ni sa bakiro para proteksyonan. Hello? Not only that, ginagamit man para sa pagdisiplin. Kaya kung may karnero magpalayo, kung nga may kawit, ang mga mo gini, may kawit. Pag may karnero magpalayo, kawitan, balik. 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 Ngayon, amo ng pastor ginagamit. Brad, balik ka. Amen? Brad, hindi ka magpalayo. Sis, hindi ka magpalayo. Balik ka. Though, nagamat-amat ka ng word, ikaw, balik ka. Hello? Though ka amat-amat na palasaot sa, balik ka. Ha? Daw wala na gana magsimba, Binsoy, balik ka. You see, for discipline. Okay? We need to understand nga importante ini kayo sa Old Testament. Okay? Pag nakakita sila sa mga tao nga nag-aamo sila, wala nilang ginasuyaan kay do inibot sila nga pigulang, kag piang. Hindi every time makakita sila sa tao nga may edad at may dalang nga baston, grabing respeto nila. Why? Because masilin sila, man of God na. Man of God na siya. He has the authority of God. Dala-dala niya sa aton subong, actually, ang inang right of God, right now sa aton, is the word of God. Amen. The Bible. Amen. Amo na makita nyo, basta pastor na tuon, ang dala na Bible. Hindi 45. Hindi Armalite. Bible. Amen. Ang iba niyang dala, M316, ang ato niya, John 3:16. Why? Because this is the authority of God. The Word of God is our authority. Amo rin ka-govern sa kabuhita. Amo rin nag-guide sa kabuhita. Amo rin ang nag-guard sa kabuhita. Every time na daw maglain ng kabuhi mo, i-remind ka sa pulong sa Diyos. Brad, daw hindi na lang sakto sa pulong sa Ginoo. Ang imo ginahimo. This is it. Para protectionan kita, kag dalon kita pabalik sa tama nga dalanon. Naintindihan nyo? Okay? Guard, guide, nato ni, sa aton nga, pagkabuhi. So, ang muna nga sa nagkanto si Pastor dyan sa inyo, ang dala-dala ng otoridad sa Diyos.
No? Nga pulong sa Ginoo, pulong sa Dios, ang ina-share pulong sa Ginoo, ang inatudlo pulong sa Dios, ang inawali pulong sa Dios. You see, wala sa iba niya yung gamit pulong sa Ginoo. Nga, anong nagbutong sa inyo pakanto diri? Kamo nga na mga nagkalaluwas na, it is the Word of God na gin-share sa inyo. Right? Because of the Word of God, nabalaan ka na kung anong dapat natin ikakabuhi bilang mga anak na sa Diyos na doon. Di ba? Naibigahan nyo? Balaan ka na kung ano ang doon niya kabuhi sa tunay na anak sa Diyos. And praise the Lord for His man. Naibigahan ninyo? Okay? That's why, makita natin, we need to stand by God's man. Number one, because He has the word of God. Number two, because it is our responsibility. Responsibilidad natin to stand by Him. Amen. Naiintindihan nyo? Alright. Duha pa lang ang tao sa simbahan. Pastor ka, membro. Ha? Pastor ka, membro. Ang pastor, may iyang role. Ang membro, may iyang role. Hindi niyo pwede agawon ang role sa pastor. Amen. Naintindihan nyo? Ha? Mayan pa ko na kay Pati. Hindi ikaw nagpastor. Ha? Mayan pa ko na kay pastor pa English. Malamang pag pastor, hindi pa English lang. Right. Ha? Kaya kung pa English, hindi na mo disqualified ng mga pastor eh. Kaya kalabanan ng pastor, hindi man tayan pang English. Ang ato niya English, tomato English. Kung sa Ilonggo pa, English kamatis. Right. Pero salamat with our limitations, praise the Lord, that He can use ordinary people. Amen. He does not call the qualified, but He qualifies those whom He calls. Amen? Kaya napagitang Ginoo sa mga summa cum laude, pumayarat namin, magna cum laude, valedictorian, salutatorian, namin tanin kung nag-aamo na ang mag-surrender sa Diyos, pero kalabalan makita natin kung maalam ka, din ka. Sa kalibutan? Right. Di ba namin dito mabatihan, no? Inang illustration ko lang, ha? No? To, ikaw iya. Kay maalam ka sa math. No? Tapos pag-as grades mo, mag-engineer ka. Dahil ikaw iya kay dumayo ka sa medical, no? Bright ka dira, mag-doktor ka. No? Ikaw iya kaloy, no? Kay ang imo mga grado iya, mga lugbo, kadto to kay pastor, magpa-training ka kag magpastor ka. Di ba kalabanan ako na? Karon, sinong basulon nyo? Kung ang mga mag-response, ordinaryo ng mga tao, ganong mga hilikayan. Pero pinapakita sa Diyos ng isang hilikayan sa mata sa tao, kaya sa Diyos gamiton. Amen. Para may mga tao nga magkalaluwas, may mga tao nga mabagong kabuhi. Kag sa ulihin, matingala ka lang sa una, hiligaya na, pero subong patindugon mo, ano-ano ba ng mga sinaturugan? Ha? Sa una, hiligaya na, pero after pila ka tuig, makita mo paano sa Diyos i-equip. Paano sa Diyos i-develop? Paano sa Diyos hatagan siyang kaalam? Naintindihan nyo? Nakikiman tani kung may mga cum laude, magna cum laude, kag mga summa cum laude, yung magpagamit. Mga lawyers, tani namin kung magpalagamit ni sila. Amen. Diba? Kaya ang reputation nila, pag sila na lawyer na, additional na. Kaya sa kalibutan, ano na eh.
Naintindihan nyo? Pero di galing kay, hindi ba sila magpastor kay nga ama? Tigato man magpastor. Wala man sweldo. Hello? Kung mamangkot ko sa inyo, wala man kami klaro nga sweldo. Napakay kami. Ha? Ito mas gwapo pa magkagay sa inyo. Amen. Diba? O, walang tawa niyo si Pastor dyan. Yung kaluluoy siya. Hindi ang punto natin pala. Ha? Yung sila yung tao, di ko magpastor kay pigado. Siyempre sa una na kung kaumpisa. Bisa din yung trabaho, sino nagtrabaho kapag umpisa mo, manager ka ngayon. Right. Hindi niya na you need to prove yourself. Amen. The same thing magpastor. Pisanan mo na, tutuman mo. Pamati, hindi ko din hambal. Kung sa singular ka mag-obra, sino masweldo sa inyo? Boss mo ang tao? Right. Correct? Bel, di ka obra. Sa Ruas, sino ang boss mo? Tao ang hell. Tao mo. Ang kasweldo sa inyo, tao. Right. Dalawa mo sa amon ng mga pastor, sino ang masweldo sa amon? Ang Diyos. Amen. O di nang mas mayo, sinong mas matuto ang sweldo? Ang tao ko ng Diyos. Kung kaisa, hindi lang may intindihan sa tao, magkurap lang na yun ang isip sa tao. Ang mga pastor ni, tumoy man isang sweldo nga klaro ni, na doon, lumayo mo ng mga tindong nila, ka-Amerikana mo na. Ha? Makasakay mo na sa salakyan. Amen. Imitalitan natin sa mga tao na wala ka-insindi nga ang pastor, paroy-poy lang pirme, galakat lang, kaluluoy, at the mercy sa mga membro. Tama lang po, kaluluoy kung magpastor ka. No? May nagsimba one time na maayo mga buhi na imbitar sa kamembro. Sila isang member, o ito dahil sila mo, bisita niya. Sila yung amon, pastor, wala na namok marta. Sila isang yan na, bisita, hindi mo pati. Yung may nadamok marta ng pastor. Kahit kung anong gasulod sa simbahan, nagagit sa ministry, hindi mo pati. Ano ka-Amerikano si pastor? Nakakurbata si pastor, naka-Amerikana. Well, kalaway mo siguro kung magsuksok ulit sa may pakamukunan, may gising ilo ko. Mas sabi ka daw, hindi ka magurumang pati. Diba? Napatamo ko na. Nagwang ako na. Ilok. Amen? And besides, we are God's representatives. We are God's man. We are bringing, the name of God. Kalaway mo na nga, alagad ka sa Diyos pagkatapos ang itsura mo daw. Diba? Madaw na gid. Ang ilang na konsepto, alagad sa Ginoo, pastor lang. Hindi ko mapakita pag kita sa ilang ang itsura ka daw makaluluoy, naglubo, nagitulog nila sa atin. Naintindihan ng po ko sa linot? Oh. That's why na, ilan to wala? Responsibilidad sa tumulong nga suportahan ang alagad sa Diyos. Standing by God's man ang buot sa lingon sinais, ang responsibilidad sa membro suportahan by our obedience. Nada, pagambay sa Ginoo kay Joshua nga, Joshua, pili ka sa mga tao nga dalungon mo kag maaway kay Amalek. Ano ba sa Bible? So Joshua did as Moses said. Kung ano ang gin-instruction sa iya ni Moses, ginsunod niya.
Ano? Pag magsunod lang kamo sa alagad sa Diyos, nga nagagay, hindi gid magtalang ang inyong direction. Are you with me? Amen. Hindi gid magtalang ang inyong direction. Amen. Amo na nga may pastor para mag-guide. Hindi mo makita sa Bakiro na siya ang nasunod sa Carabao. Hindi na yung Bakiro? Hindi mo makita sa bantay sa Carabao nga, sige baw, kung hindi ka makagtubaw, sunod ang kubaw sa imubaw. Sige baw. Hindi ka ni, sige ni, ding, kung hindi ka makagtubing, sunod ako sa imo. Wala ang nagalid na Bakiro. Kundi niya gusto dalon. Ang unang pastor nagalid. Ang trabaho sa membro, as a support, obey. Obey. Hello? Kaya kung mag-obey ka sa alagad sa Diyos, basta Bible ang ginagamit niya, klaro nga Bible, kamo nga nagsunod, di pala napamatagaan nyo, nagtalang makabuhin nyo. Why? Nakanahan mo sa kaluwasan. Di ba? Nagbago kabuhin nyo. Amen. May nakita ko na nagwali, this is a good illustration. Hindi man nasana nga magupya kita, basta eksakto lang. Ang lain na kung magupya ka sa lapan. Hello? Kadlawa mo, programo sa ako, nakapasa ng upya mo. Sa classmate ko. Right. Ako sa grade 1 ko, uy, naku nga bakal papel. Nga, damo gahatag sa ako. Basta pakupyahon mo lang. Pakupyahon mo lang sila, libre papel lang. You see? Now, balo ka mo, ako ng ilustrasyon. Ito. Pakita ka to. Why? Alright, may nakita ka to? Why? Sa una, sa way paalaga sa Diyos kaabot sa atong kabuhi, di ba way tatminensyon nila? Way nakabalo kung di makadto atong kalat. Mangkotol di ko mapatay ka, di makadto atong kalat sa mata ambot. Bahala ng Diyos. Balaan ka na kung patay na ta. Yung Bible yan, talighabal, now is the accepted time, today is the day of salvation. Kaya wala ka nanagad sa Ginoo at tutuon niya nag-guide sa aton. May mga araga o alagad man lang sa Ginoo. Hindi man tunay na alagad sa Diyos. Ang tunay na alagad sa Ginoo, dalon ka sa kinaalam na makaangkon ka kasiguraduhan sa kaluwasan sa atong kalat. Amen. Kaya ang kaluwasan hindi sikreto. Ang kaluwasan mabalaan ta mamanan naton. Amen. Natin. Amen. Samtang buhi pata. Mamanan ta. Ang kaluwasan. Amen. Pasensya lang ako, kinaraya ko, hindi ko yung original na karaya mo. Ha? Pero makita na ito na, saan uta na angkon sa namati na sa alagad sa Diyos, kag nagsunod ka sa gintudlo sa alagad sa Ginoo. Amen? Sige. Kaya? Sunod ka sa akong soya. Okay. Sunod ka sa instruction ko, soya. Sige. Abante, abante. Abante, abante. Sige, abante. Abante. Pawala, pawala. Pawala. Sige. Pawala, pawala. Pawala. Sige, sige, pawala. Pawala, sige, sige. Sige. Sige, pawala. Liko sa wala. Abante, abante. Saka, may hagdan, may hagdan. Saka, saka. Sige, sige, sige. Diretso. 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 Liko sa wala. Liko sa wala. Sige, diretso. Diretso. Diretso lang. Diretso. Haro si Pio. Diretso. 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 Liko sa wala. Liko sa wala. Diretso. Diretso. Sige, sige. Liko, liko sa wala. Nakabunggo sa? Why? Nga, why sa kabunggo?
Amen. Kaya kapamati siya sa instruction. Ang mga isa na pala mong kung kay isang kabuhi, isang tao, kaya wala kapamati sa alagad sa Diyos. Amen. Diba? Gapala mong go, kaya wala ka kapamati sa instruction sa alagad sa Ginoo. Nagtaog sila kung napagsilik ni Moises na Joshua, pili ka sa mga tao nga dalon mo. Nagkabalabis Joshua nga, hindi ko akon. Base, mapatay, patakon to. Diba? Pero nakita tao namin, nagsunod siya. As a support, we need to obey. Thank you, Soya. Bawian lang ng karunsoy sa kanyata. Thank you, thank you. Very simple illustration na. Ako personally, makatestify ko. Nag-amo ko ni because there was a man of God na nag-guide sa akin. Si Pastor Fernandez, na kung anong iwali niya, nakita ko sa pulong sa Diyos, ginasunod ko. No? And I support him kung ano ang iya ginawali kang inatudlo. Ang iya mga handong. I stand by him. I supported him. When we say standing, both sa liyon sina, you are supporting the man of God. Katulad kayo, no? Sige. Mahulang anay, ha? Okay. To, kamu maduwa. Ikaw naman to, tumikit ako ka. Ikaw to, pwede ta ka mahulang. Sige, sige. Dala niyo, dala. So, kaya kung magpasaka, si Moses, siya ang apoy siya. Anong hindi mo nila? Nagkuha sila sang bato, kay wala man di bato. Saka? Perungkuan. Ano nyo, pabungkuan nyo siya? Ano nyo, pabungkuan? Masunod na siya. O, pabungkuan. Tapos, timbangin nyo, dari ka to sa kaya. Diba? Dira ka to. Uya, tingin nyo nyo. Ang iyang mo. Na. Amen. Kaya kung siya lang, kapoy. Kaya nagatingdog pa kapoy. Anong hindi mo ni Hor kay ni Aaron? Nakuha pa to, ginpapungko si Moses. Tapos, sirparan nila, niya kapoy ang kamot ni Moises. Ang hindi mo nila, gintimbangan nila, ginbuligan nila, niya mas steady ang kamot ni Moises sa ibabaw. Kung sa yun, they supported the man of God. Silinggo, salamat, may nag-back up. May organ, Bad Felix. May nagasugat to. Si Bad Harley, yan na si Bad Melvick, nagtuli. Sugat. Kung si Pastor John lang, ano niya na? May nagluto to sa likod. You know? Para may itchaw na karon. Munang chow tao na. Hello? Hindi mo sa niya na isa lang siya. Budlay ni ko ng pastor siya'y taga-tinlo, siya'y taga-sugat, siya'y taga-sunlinin, siya'y taga-sunglid, siya'y taga-wali, ang malaking pagina, siya'y taga-hatag. Hello? Salamat may mga Aaron at may mga Hor. Ano ubod sa inyo mga maskulo niya? Hindi ba po sila sa Diyos? Ano ubod sa inyo mga gwapo niya? Hindi ba gamit sa Diyos? Use every potential that you have to support the man of God. Unless kadua-dua ka mo kung man of God siya. Ako na kayo kinalanon, ma-confirm sa inyo
ninyo, ma-affirm sa inyo na alagad din siya sa Diyos. Amen. Namin ito kayo na sa inyo nga ano ganito tawag? Ang presentation sa young people? Ha? Sa bayang bigkas, no? Ito. Tula, binalaybay. Kita nyo? Anong emphasis dito kay na? Matinerbalagi siya. Saan mo na kalawin? Ha? Kung hindi siya tuod, niya lagay sa Ginoo. Right. Wala niya sa dako-dako mag-support. Ha? Kung hindi siya dako-dako mag-financial support, I would say, Right. halin sa church sa apoy. Pag-start mo pila ganun support? 4,000. Pag pangasawa yan, inugangan. Pili mo 6,000. Di ikaw pala. May rent pa rin. Dito sa una, may rent pa dito. Tapos, ang bilhin na mo na paikuon niya. Di ikaw pala, bastante pala na. Pilang rent ko sa una? 2,000? O, ang budgeton niya sa isang bulan, 4,000. Kay guna. Kamu abi? Amen. Ang pagpabili niya, proof na natunay siyang alagad sa Diyos. Ha? Yung alagad sa Ginoo ya, kasalig na sa Diyos sa anumang sitwasyon. Amen. Ang pagpabili niya, pagpakita yan na natuod sa iyang alagad sa Ginoo. Naway sa natulog. Kaya ang iban, kung gamay support, hindi. Right. Ang tunay nga alagad sa Ginoo ay nagkatulog sa support. Right. Kinahanglan niya na, pruhay na, gatulog siya sa support. Gatulog sa iya, sa Diyos na nagtawag sa iya. Amen. Amen? Oh, bagatong na naman. Pero tingin naman bro. Pirdi. Bilog nga adlaw to mo. O basa sa Bible, bilog nga adlaw. Amen. Naungtad daw to, sa napirdi na ni Joshua. Lawig-lawig pa, no, parang oras. Alas 11:25 pa lang. Dugay pa mag-alas 5. Balaan mo kung i-down mo. Sige lang, humitan lang mo din na ron. You see? Kita nyo, salamat nga may mga Aaron, may mga Hur. Lain-lain ang ano ni. Ako na sabi ko, lain-lain ang role. Si Joshua, siya yung nag-atubang. Hello? Amo na kami mga ari na diri, no? Yung mga song leader, ma-MC, okay? Mawali, ang iban, siliko, masugat, ang iban, gapangimbitar, amen. Ang iban, galuto, tangani, ga-support na, gapalikod na, gabulig na sa lagad sa Diyos. Naintindihan nyo? Okay? Kaya amo ng purpose ng Diyos nga aman, ginbutang ka mo din. Kaya pamati ka mo rin. Kabalo ka mo, hindi nyo ma-enjoy ang inyong Christian life kung wala ka mo partisipasyon. Dali nyo bayaan ang hilikoton sa Ginoo kung wala ka mo may nahimo. Ilang wala ka mo may nadala, dali lang sa inyo yung maglayas. Pero kung may nadala ka mo din, naulitan yung nadala nyo. Kung magkaling ko, kung mag-backslide ko, yung ginala ko. Kasi mag-backslide man. Amen? Kung may
Hapos lang di mo maglayas. Right. Amen. Di ba? Oo. Pero kung nakabulig ka di pa nakasaka, nakabulig ka di mansa. Ha? Nakaamot ka sa simento. Wala siyang bato. Kabilya? Hello? Imagine mo, game na? Hindi ka basta-basta. Kada tulong mo isang stage so, may bahin mo na. Magpahangin ka diri sini. Kung magpahangin ka sini, ha? May bahin mo na. Nga nagsapo lang na lihaw. Hindi bakal nililip lang. Amen? Kung may partisipasyon ka, hindi ka basta-basta magpalayo. Amen. Kung kayo sa'yo nang wala ka partisipar, ano pa nang palakumon? Tolile. Malabo kung ka partisipar, kakabalo ka, hindi kaya magkumon, kinaaman ang part mo na yan, makulit. Ang iba niya kabulit, kuba. Wala ka, pastor? Iwa ka, hindi pa yung Diyos. Oy, ito na huyak, takon sa iya. Di ba mag-amo ka na? Hindi ka nakamulit. Ang imuon mo, no? Support Him. Supplicate for Him. Ano mo sila isang supplicate? Pangamuyo eh. Lord, padami, apan paalaba, pag-isi pastor. Mamuligi ko, Lord, nga, pamatian ko sa English ni Pastor Perfect. Hello? Maanad ka na. Hindi nga, no? Tapos ay mo mag-criticize, ikaw ay nagpangamuyo sa pastor mo. Pero ka-pray ka para sa iya, mag-criticize ka? Hindi. Naprihan mo galing siya. Kaya gusto mo, maging help sa iya. Maging support sa iya. Okay ka mo? Okay lang mo? Yun yan ka? Amen. Na, para ma-enjoy ka mo, participate. Amen. Partner with the man of God. Amen? Partner with Him. Okay? Timbangin siya. Bulig ka mo na naman sa... Now, I believe every one of us has the potential. Hindi pala rihas ang atong potential, pero may mahimo kita para sa Ginoo. Amen. Correct? Amen. May mahimo. Eh? Hindi na pwede magsiling buhay kung may mahimo. Araw. Eh? May potential ka maginanglanon ka lang, ipagamit sa Diyos. Pray. Pray for the man of God. Pray for His strength. Pray for His wisdom. Amen? Pray for His leadership. Pray for His financial needs. Ito ng amen ba? Amen. Para baskog siya magwali. Hatag ka mo mayo. Amen. Balik na guys. Hatag ka mo sa offering. Naging maluwan. Hello? Para may ibakal sa karne na lakaon. Para may puwersa sa magwali. Kasi manghikay lang mo na naman si pastor man to walang pagak mo na man. Magwali man, matulog ka naman kita magwali si pastor. Okay? Tapos, ano taran ko ba? Pastor, wala. Patay, pamatak yan. Patay, pamatak yan. Iyan ang pantalo. Saan una to wala man na? Ang buong silingon sila, nagliniwang na ng pastor mo. Ang muna may patay, matak ya. Ang buong silingon sila, basik way ka na naghahatag, balik sa bahin sa Ginoo. Ano? Mati. Gito po sa Diyos ang iyang ministry para madinala ko. Pag ang membro sumunod lang,
himuon na ang responsibilidad. Marami kinamuluaton sa Diyos. Doon naunahan ko na, pero ikatatlo ka puntos na. Okay? Now, okay? Kaya ba ito? Grabe ng malahas yaw. Okay? Kinahanglanon, amo ng responsibilidad. Right. Hindi nga kapitan nyo pa. Ang iba ni Tito nyo pa himagan. Isa niya buligan nyo, ginting, ano nyo yung you see? The responsibility, Right. it is our responsibility. Amen. Okay? Ako nga pasalamat ko nga ang naluwas ko kag naging worker ko sa church. Kabalo ka mo, ang mentality ko ako ni the best that I can to support my pastor, I will do it. Amo na siling ko sa inyo by the grace of God na uwi pa man si Pastor Fernandez. Kung mayo lang tayo pamatsag ito, gusto man ito magkatuloy. No? Amen. Pwede nyo sa pamangkoton. Wala ko na nagbato sa iya ni isa kation. Kung anong gusto sa akong pastor, ginatiuhaan ko niya makabulig sa iya. With initiative bala, why man sila gani ni? Di ba sa Bible, why sila tinampalan? Why si Moises naghampal nga, abi, Ron, Hor, abi, why? Sa nakita nila, nagkakapoy si Moises, nagmatumato. Naintindihan nyo nagmatumato? Why nagbato? Nagmatumato. Ang iba nagbato-bato. Nagbato-bato, hindi nagmatumato. Kaya kita nila, kinanglanon sa kalaga sa Diyos, pabungko. Kaging timbangan. Hello? Kung silingon, initiative. By being observant and have that initiative. Kaya ipakita mo na sa Diyos sa imo, paano ka makabulig. Right. Amen. Teka lang, ay man ang membro nga, no? Nga daw robot ka mo, kung hindi pagyapihan, ha? Katay kami one time sa Mindanao, sa fellowship. Nagwali itong isa ka pastor. Nga may mga worker siya. No? Galalain sa pinapuli niya. Okay? Kaya aman, ang iyang worker, kung hindi pagsubuon, hindi maghulat. May aral lang isa kabagay, nga wala na silang ginasubo sa kahapon. Hindi pa naman kung tago hindi mabusog. Hindi nagigagwanta ang pastor. Sinigag duhal kung mahimo. O, duhal lang. Ya kung hindi ako makapatay, akong mapatay. Sino niya kay misis siya ko, niyaga, papuliyon na ni mga work, hindi na ko kakaagwanta. Sila isang asawa yan. Yan tuon tuurag la. Yan tuon ka? Yuga, hindi na ko kakaagwanta. Siguraduhon mo akong papuliyon mo na, hindi mo na pagpabalik-balik ko na. Ang asawa yan gali, puno naman. Hindi yan mo ng gusto sa Diyos. Right. Ang gusto sa Diyos, nga may ulo ka, how? Anong purpose ang ulo? Right. Kulhon mo lang? Ang dinutuyo sina, gamiton ka. Maging mainalamon ka, observar ka, paano ka maging health, paano ka makabulig, Amen. paano ka maging blessing sa Diyos, sa alaga sa Diyos. Amen. Amen? Oo. Ako na sa ahoy, ako nga pasalamat ko sa Diyos sa mga membro. Ha? Nga naging katimbang na ako sa buluhaton sa Diyos. Ari ko pero may gawa dito. Amen. May kapanungga to. Amen? Pila ka mga salakyan to, may mga tricycle, may motor, no, may mga salakyan. Amen. Kinanglanon sa mga drivers. Kabalo ka mo?
sa pag-ano lang, sa pag-COVID lang. Tapos ang COVID, nakapahuway ko, magsugat dulong. Before that, masugat ko, mga bisita, pag-abot, Sunday school ko. Tapos Sunday school, worship service. Pagkatapos, dulong naman ko. Mabalik naman. May araman nga kwan, pero di kay damong sang area, kinahanglanon ko. Salamat pag COVID, may mga membro ang intandog ang Diyos. Subok sa grasya sa Ginoo, damo ng mga drivers, nakapahuway na ko magsugat dulong. As I wish na lang. Kaya kung gusto ko isa, ako madulong. Higlaw ka man mo. Nag-enjoy ko yan mo. Kapoy, pero nag-enjoy ka. Isalamat sila ng mga tao. Amo to solitong ko liwat. Medyo naging emotional ko kaina because kaintindig ko yan sa bili sa mga tao nga nagatimbang sa buluhaton sa Diyos. Amen? Pasalamat ko, no? Dahil Harley daw, mga roving missionaries din sila. May sakalino, maparuhas naman. Oh, kapag hindi yung final destination nila. Pero ang importante, bisantiin sila magamit sa Ginoo. Amen. Mula kalipay na ako, Amen. katulad yung naging help sila dito sa Ahoy, wherever man sila dalon sa Diyos, ang importante, lipay kami na mabatian sila na pagkabulit sa alagad sa Ginoo. Amen. Because this is our responsibility. Right. Last thing. Lagi na lang naman tapos. Grabe. Okay? Tapos na. Resulta na tayo. Okay, sige, padam na. Thank you ha, sa inyong katuwahan. Bawian nyo lang, aron tublihan nyo lang ang inyong mga manok ha. Okay, thank you. Pasundan wala pa. Huwag pa matapos. Because of the wrath of God, number 2. Because it is our responsibility. Number 3. Because of the result. What's the result? Okay. Balik ka sa Bible, kaya masiguro mo sabihin mo mga palagpaka. Anong resulta? Anong resulta? Look at sa verse number 12. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, ipapungkol nila, and Aaron and Hur stayed up his hands, katulad sa ilang inimo, no? The one on the one side and the other on the other side. And his hands were steady, okay? Why ka na daog? Until the going down of the sun. Pasalamat kami ka mga yan, kayo ay pahapon, no? Manog alas 12 pa lang, tapos ng kamuya. And Joshua, look at verse 13, what's the result? And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Anong resulta? Kapalo ka mo, kung mag-upot ka sa alagad sa Diyos, anong ihatag sa Diyos aton? Victory. Amen. Success. Membro pamati. Gusto nyo maging madinalagon sa inyong pagkabuhi. Be a partner of the man of God. Sa inyong kabuhi. Kaya design niya sa Diyos, hindi pwede nga ikaw lang na wala alagad sa Diyos. Amen? Hindi pwede na kita lang na wala ang guidance ng alagad sa Ginoo. Na wala ang prayers ng alagad sa Ginoo. Na wala ang preaching sa alagad sa Ginoo. Okay ba ka mo? Ha? Pag-amen ka mo, para hindi ka mo tuyo. Ang una nga, ang design sa amen, para hindi ka tuyhon. Kag hindi man tuyhon ang sa ingod mo. Right. Amen. Nga naman kung tuyhon sa amen. Okay? Da-agree ka, at the same time, it will make you awake. Kaya kung tulog ka, ano pang batian mo? Diba?
para sa camp, grabing manugwali ko, perte ka bombastic manugwali ko, grabing siniyagin sa mga young people. Amen! Amen! Ang ilang meeting place, sina mo na, pero may mga lubid na sa babaw. Nahulog mang gano'n ng paklang. May isa to yung young people nga to yung sa puno. Tulog! Tulog! Grabe nga wali sa pastor, pero dito ka, no, kung pasting nga pastor kawali. O ng mga young people, grabe nga amen nila. Okay? Ang isa yan, tulog! Sa ulo niya, nahulog ang paklang. Bang! Tigdog sa kulpeng man nila. Yabiga, wali. Ikaw, di manawali kung matulugan ka, ay may mapatian ng mensahe mo. Ha? May isa pa gid, gawali ni pastor, kita iya may tulog doon ang muna o. Hiling niya, pare wali. Yang, sino ang gusto magpa-impyerno? Tignog! Tignog siya, tignog sa gulpi. Tignog sa gulpi. Sila sa pasok, Brad, naintindihan mo anong akong ginhampal? Yan ang pasok ako. Kaya kung sino mapa-impyerno, tindog, nagtindog ka ba? Mapa-impyerno ka haw? Natinduhaman ka, pastor, natindog. Amunin mga membro malanga, huwag ka pamati, mayo mo. No? Huwag labot sa lagad sa Diyos at resulta sina failure ka. Kabuhin mo makadto sa kapirtihan. Amen? Amen. Ha? As I said, I will not be what I am today if it is not because of the guidance of the word, of the man of God. Pasalamat ko sa Diyos kay Pastor Fernandez naging gamit sa Ginoo. Now, I owe to God and to Him kung ano ako subong. Hindi nyo? Pag nakita ko na hindi man pwede na tuntod na magmadinalat o ng isa katumuloo na wala siya sa maayong relasyon sa iya, pastor. Kung wala ka maayong relasyon sa pastor mo, paano ka magbulig? Hello? Na hindi maayo ha, pag hindi ka ganyan makonsider nga madinalagon, paano ka na makonsider nga madinalagon ka? Ginsupak mo yan ang design sa Diyos. Naintindihan nyo? Design na naya sa Ginoo, simbahan, design na isang Ginoo para sa atin. Amen. Bisan ano ka pa ka successful sa gwa, kung wala kaya labot sa simbahan, wala kaya labot sa pastor mo, sa mata sa Diyos hindi kaya madinalagon. Kung baga gindisin nyo na layas ng Ginoo, hindi na lang pwede baliun. Hindi na lang pwede gupon. Hindi na pwede islan. Ano ang basang Jeremiah 3:15? Sino ka memorize? Jeremiah 3:15. Sino ka memorize? Yes, 50 pesos ang ulog sa mga na. Bulsa. Sino ka memorize? Wala. And I will give you pastors according to my heart, which shall feed you with knowledge and understanding, saith the Lord. Sino naghambal? Ang Diyos. Sino mahatag? Ang Diyos. Sino ihatag niya? Pastor. Para ano? Para pakanon kita sa ihibalo kag paghangop. Ang mga bagay naway mo sang una na balaan, sumong mahangpan mo na. Sang una, way kagid kabalo, sang kaluwasan, sang imo kalag. Mangkuton ka kung mapatay ka, din makatuloy mo kalag, ang sabat mo ambot. Way na kabalo, pero sang ang alagad sang Diyos, arak na. Sang ang alagad sang Diyos, nagpa-insindi sa imo. Nakaangkon ka na sang pag-amo.
Amo na nga sumumbalan mo na, kay makasiling ka na, Pastor, mapatay ko, anytime mapalangit ko. Ano? Amen. Balaan mo ng rason nga ang kasimba ka. Balaan mo ng rason nga ang pangalagat ka. Balaan mo ng rason nga ang wala ka ng gainong tuba. Hello? Ha? Balaan mo ng rason na kung lalaki ka, hindi ka na chick boy. Sa mga may asawa, ang pinakagwapa para sa imo asawa mo. Amen? Sa asawa, ang pinakagwapo para sa imo, bana mo. Right. Pastor, umag. Sa umag. Ang gugmaya wala na nabase sa physical. Right. Amo na lang tawag sa kalibutan. Kaya ang kinabasihan nila physical. Ha? Pangasawa nila kay sexy. Di ba? Flawless. Now, grabe ang gagluta. Tapos sexy. Kapalo ka mo, kita ng mga lalaki, dapat ang ibaloon ako ng babae, makabata na, ma-deform na ang figure niya. Right. Ang Coca-Cola yan ang sa una, nga vital statistics, Coca-Cola man nagyapro, kan. Sa una botelya, ang unang may kurba. Pero kung makabata na, Coca-Cola man nagyapro, kana, straight na. Why lang kurba? Besides, kung kayo hindi kita yakan anak na sang Diyos, palanggaon tagyapon asawa ta. Si Mrs. ang una, kagamay sila, pero subong ang maskulo yan, nagdako pa sa ako. But I still love her. Amen. Why? Hindi na sa figure. Palanggaon mo ba na mo kay Ala Piolo Pas? Di ko na, dasma na karong masuntok ng, no? Ilong yung masuntok. Ako nang hindi ka mo maghambal nga. Balan mo, Pastor, ang batas na, may silang pa. Pero hitsura, hindi na. Sino naghambal? Right. Ha? Sino naghambal? Ang hitsura. O, bagot ko. Nangalagay sila ng 77? Sa 18 anyos ni, kakanang-kanang ni. Right. Correct? Sino naghambal? Ang hitsura, way gabay, hindi na matayluhan. Nagpailuway. Nagpailuw, bisa ng panglakad, nadugangan ng tilya, tatlo na. O, ito, ginulang mo lang. Ha? May kabalong ang bala mo kung suportahan mo na. Mag-develop na siya, na-improve na siya. Pastor, ang kutabi kayo nila pamana ko ah. Huwag ka panikot at isa kasimana. I-responsibilidad mo na paano mo sa papaliguon. Right. Kung ako man ng problema, tapos na. Kada adlaw sa biyahe. Isa man lang nakabanting katapat siya. Butang isang rocks bilang ang isabiyat kaya. Butang ko di siya magpulote. Ini ang punto bala, ang prinsipyo ang lantawag. Takay kung sa kalibutan na, ay, ang muna nga kung magulang-gulang na ang iban, maging unfaithful na. Kita ya si Mrs. niya, ay, losyang na. Oh. Huwag nang ipon. Mangita ko siyang batang ulo. Isang mga babae ang muna. Ay, si Misteria, bumab na. Iyak na. Diba? Kabahog na. Ito isang una, hindi bigla. Isang una, hapot pa lang, ay mga young people, pahamot mo. Bigla, mga young people, hindi na pwede mag-igaw, wala shampoo. Hindi na pwede maglakad na wala sa ano, nakapang-judoran, nakapang-perfume, nakapang-gulon. Tama? Subong nagdugang pag hindi na maglakad kung wala ni amo-amo ni sa bibig. Nung isa na nasumprahan na niya, nakadasma. Nakadasma ka, pulang-pula na. Ang iman, first coating, third coating.
finishing. Right. Titinda mula. Pagkuha, yes, sa balay, uyo. Listen. Design na sa Diyos. Hindi na pwede isla. Ang ginalano, kasundo ng prinsipyo sa Ginoo. Kaya kung sundon ka, malikaw kita sa gamo. Malikaw ka sa failure. Amen. O, sige, abe. Kung ikaw maan na, makakita ka sa bataon. Bayaan mo sawa mo. Bayaan mo kabataan mo. Upod ka to. Maninong kaihan. Sige, be. O ikaw asawa, no, kaya nabahuan ka na sa mana mo. Paringbanan ko ako, saan ko lang kami makapaligo. Nakakita ka sa mata noon. Hamot. Ibayaan mo mana mo. Ang mamagot, malinong kaihan. Ha? Kung amo man ang naging pana mo, kung amo man ang naging asawa mo, ang pamanggot, sino ang may sala? Aha! Ha? Sino may sala? Ikaw na nagpili! Ako na mamatiin yun, di ba na ako? So, iba sa inyo, ginalay yan, hindi mamati. Te, anong nangatan? Ang pamangkot, sino ang may sala? Diba? Pusundol mo lang ang alagad sa Ginoo. Kadalagan din. Kadalagan. Ako yung proven ko na na. Napangatunan ko na na. Kamu dire may mga ari dire sa inyo, kung hindi man tanan, majority sa inyo, napamatutaan nyo na, pag sumunod ka mo sa alagad sa Diyos, i-bless mo sa Ginoo. Diba? May mga palahugog isang muna, subong. Nakuklasan na sa bisyo. Italong sa pahubog na yung problema lang na. Right. Diba? Doon mo ito na istorya sa mga pahubog. Imagine mo na, di mo nga. Iya pre, hubog na. Iya pre, galibot pre ang kalibutan. Hubog na mo. Pre, galibot ang kalibutan pre. Yo, gani pre. Amo na gani ako pre ya. Diri na lang ko. Pulaton ka na lang luya maglabay ang amon balay pag magsaka. Kita mo mga kalunguhan. No? Hilaya pre, sa tiyak na sang pader, amo na pre balay. Nagaling pre may pader. Oh. Kaya pre, may solusyon na. Nakainom lang kuya pre, pero hindi ko hubog. May dala ko di pre nga flashlight. Pinasigay ha. Ano yato? Punta sa punta sa pader. Hara na pre! May hagdan na! Saka na pre! Sige sa kumpare niya, pre, parihas mo. Nakainom ko pero hindi ko yahubog. Kung magsaka ko na karon, kag ipatay mo, ulihulog ko. Kita nyo na. Lahat sa ano, laban pang atrasya. Yan katugay sa akong kaabot sa malayhaw. Yan liwaton ka, sinatrasay. Kaya mo na nalapian yung klase ng buhay. Ha? Yan kung isa matulugan ka sa higat sang talamnan, Right. mangihi ka na lang sa imong pantalon. Right. You see? Magsuluka ka sa iyo. Hindi imagine, ako na klase ng buhay. Salamat mo yan agad sa Diyos. Amen? Siya gamiton sa Diyos para gabayan kita pag-adto sa kadalagaan. Ladaw ay nagsunod si Joshua. Ladaw ay nagsunod si Hor kag si Aaron. Anong naangkon nila? Kadalagaan. Isa mo nagtaon, pero dito kadamo si Amalek, outnumbered sila. But listen to me very carefully.
bisan kita sa minority, with God, we are a majority. Amen. Kung upod ng Diyos, mangod ga sunod kita, ga partner ka sa alagad sa Ginoo. Dalon kita sa Diyos sa success. Dalon ta sa Diyos sa victory. Siling mo na, saan ko ta nakaanggon sa kaluwasan? Saan namati pa sa alagad sa Diyos? Ginsugiran niya kita, ginpainsindiya kita, nga makasasala ganita. Bawod sa aton salat, mapatay kita, mapaimpirno ng aton salat. Pamangkot sa inyo, seryoso mo pamangkot. Mayari di sa inyo, isog na magsiling pastor, ako ya pastor, gusto ko ya kung mapatay ako, sa impirno ako makanto. Mayari di rin na sa tama ka nga panguna-una, may isog ka, yung maghambal ako sina. Wala ko ni Santo panguna-una mo, hindi gagin. Ikaw palumanta kung anong impyerno. Hindi ta totally matungkad, pero may description ng Bible. Ang impyerno duog sa kalayo nga wala nagakapalong. May ulot nga wala kakapatay. Ang tao to gawawaw, gabagrot ang ngipon. Ang duog ang mong pinakagahod na duog. Bangot sa wawaw sa tao to, bangot sa kasakit. Ang impyerno pinakadulungan nga duog. Basta may kalayo nga adulong. Kaya kang itong-ito, ang itong-itong galing na kalayo, amo nang init-init na klase kalayo. Amo nang ang description, isa sang description sa impyerno, place of darkness. Bangon sa itong-itong kayo ang kalayo, no? Init kayo ang kalayo, maato dito. Kasi sa isang Bible, they shall be tormented day and night forever and ever. Once ato na tong tao, hindi na to siya kaling. Tugtog sa katugtuban, dito na siya. Kung wise ka, okay, mamati ka sa pagtudlo sa alagad sa Ginoo. Palangga ka sa Diyos, hindi gustong Diyos mapaimpyerno ka, amo na ginatudlo nga ang kaluwasan taging trabaho na ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo. Binayran na niya ang atong kasalanan, kag ang kabayaran sininga mong impyerno. Buot silingon, ang langit pwede ta na masigurado. Ano lagi mo unta? Hinulsul ta sa aton pagkamakasasala. Kaya sana mo rin halit. Ikadua, after ka maghinulsul, buksan lang tagit usong unta, patulon ta si Jesus Christ na may pagtuo bilang aton Diyos ang personal na manluluwas. Kaya hambal sa Bible, but as many as received Him, to them may be power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa verse 11, may mga nagsikway. He came unto His own, but His own received Him not. Duwa ka klase tao. Ginsikway ang Diyos, why ginbato ng Ginoo. Sa verse 12, ang ikadua, amo ni silang nagpaubos ang ilang kaugalingon, nagbutang sa ilang pagtuo, pag-imbaton si Kristo sa ilang tagipusoon. Mga tingin mo, ang pagpalangit, wala na nabasi kung anong credential tali sa duta. Wala na nabasi kung pila ka ektar ang atong dito, pila ka bilog titulo, may arak kita. Wala na nabasi sa bank account natin sa bangko. Kaya kung bank account ang basihan, sino din may bank account? Sino din may bangko? May bangko? May ATM? Card? Wala. Hindi ko yung maghulam sa inyo. Hindi ko mo makalako. Hindi may mayawi ang mayara. Oh, it's not majority, Joe Thailand. Hindi ko na ATM card, ang account sa bangkong basihan. Ikaw yan to, kaya wala. Isa yung may berlo ka. Ikaw na kaya wala. Sino may berlo ka? Pero salamat, hindi ako ng basihan sa Diyos. Ang basihan sa Diyos, ang tagipusoon ka na willing maghinulsol. Mag-ako nga makasasala ka, maghinulsol, kag buksan na ni. Batulon ta si Kristo, kay binayran niya na sa krus sa Kalbaryo ang atong kasalanan. Bayad na ang atong kasalanan. Ang kaluwasan, tahulman na.
regalo, batulon ta na lang. Ariyo, simple-simple nga ilustrasyon, no? Mga regalo, ho? Birthday man ako ba? Sino nagbayad sa regalo? Kasi sino nagregalo? Sino bang nagbakal sini? Kamo. Okay. Paghatag nyo ni kay Pastor Jan, pabayaran nyo na. Hindi. Pabayaran. Kamtik sa imong silingang oo. Kung pabayaran mo, hindi na niregalo. Baligyan ng tawag sila. Binabigyan mo, hindi regalo. Kaya regalo, may isa na nagsakripisyo para magbayad. Para maihatag ni libre sa recipient. Okay? Libre ni, kinbayaran nyo, nag-sacrifice na mo, di ba? Huwag kabalo kung pila, kasi sobra ni isa nyo kaadlaw nga sundo. No? Ihatag nyo ni kay Pastor Jan. Pero ara kay Pastor Jan ang desisyon kung patunon niya kung hindi. Pero kung insaktong utok mo, regalo natin. Maayo nga regalo. Hindi ka pa. Amo na gani, ining mga hindi magpapon sa kaluwasan, wala gini sa insakto mapanguna-una. Kaya kung insakto panguna-una mo, langit na gina, hindi ka pa. Gusto mo gini, impyerno? You see, kabalo ka mong kaluwasan, libre na. Ginahatag sa aton, kita na lang nahulat sa Diyos nga magdesisyon sa pagbaton. Saan ni maging kay Pastor Jan? Ha? Saan ni? Kung? Iya patulon. Pagbaton niya, kay sino na? Iya na. Amo ng kaluwasan. Pagbaton ka kay Kristo bilang atong Diyos ang manluluwas, ang kaluwasan ng kuntan. Amo na, nga pamangkuton kita, pag napatay kita din makatuaton ka lang, kabalo ka. Ako November 1992, pasang yung batong ko si Kristo. Naghinulsol ko sa mga pagkamakasasala. Kaya abi ko sa muna, daw buot man ko, hindi man ko dumulit. Sino ko, buot man ko. Basi mapalangit lang mo, basi. Kasi hindi magkotugol-tugol kanya napay-birluguro ko. No? Pero salamat sa bin-explain sa akon sa malagad sa Diyos. Pinpamatian ko, dito ko na-insindihan. Basta nangabot ang punto ng desisyon ko, naginulusol ko sa akon pagkamakasasala, pinuksan ko pag-ipusok, pinaton ko si Kristo. November 1992, I was 19 years old during the time. Nabatol mong kaluwasan. And hasta sa kamatayon, hasta sa piyakinabuhin ang kaluwasan, wala na ginabawi sa Diyos. Ako na mamangkot na mo, pastor, mapatay ka din, makatuloy mo ka lang. Dami. Amen. Hindi ka mo magpatay, no? Mga bisita namon, kabalo ka mo. Hindi aksidente nga yan. Kabubukod sa Diyos. Para maintindihan yung pinaka-importante. Siling ko, bisan ikaw pang pinakagwapo ko. Ikaw pang pinakamalang. Sikat sa inyo eskwelahan. Manggaramon. Amuday, bisan ka mo pang pinakagwapa. Pila ka adlaw kasi magano ka, miss uol ka pa sa inyo barangay. Kurunahan ka. Nung alam ka, kalented ka, gano'n ka kwarta. Anong pulo sina kung mapatay ka may impyerno ka malang? You see? Amo na hindi aksidente ka pubuto ni sa Diyos para desisyon natin. Kaya sa nasiling ko na, wala pila ka adlaw pasulon ng tao kung anong desisyon niya, manabat siya. Amo na ako, hindi ko yan gusto mapaimpyerno. Ano pa lang desisyon ko yan?
Binaton ko si Jesus Christ nga kang Diyos ang manluluwas. Nagbay ko na ginulson. Yaman, nabalaan ko na kung di makadwa ko, galang ikadwa, na-experience ko ang pagbago sa Diyos sa kabuhi ko. Intadlong sa Ginoo ang tiko kung ang klase kabuhi. Tagkabuhi na wala ka siguraduhan. Sino mga first time ka na mga bisita? Paliw ka mo ng mga first time. Una nyo ang iyon nga naka, first time nyo nga naka-attend. Sige pa, tayo ka mo. Paliw, okay? Mamangkot ko sa inyo dahil somewhat personal. Kung mo papilion din yung gusto kung ato. Langit, impyerno. Langit. Susubong hiling mga mo, mag-inulsol, magpatong kay Jesus Christ, ninyo Diyos ang panluluwas. Okay? Actually, depende dito sa inyo. Kamu hindi yung mga desisyon. Kaya kung sinakpanay lang, hindi na kamunawang pa-imbitar kay Danica. Danica, paalam mga ngalan nila, kaysa kupunta ka lang sila. O kung sinakpanay mo lang, pati sa personal thing. Ang mahimo na mag-explain sa inyo, ito kami yung desisyon. Sa akon, damo nag-explain sa akon. Hasta nga na-insindihan ko. Pala mo, misa, kung medyo may paghango pa sa kalimutan, damo misa nga may paghango pa sa kalimutan, damo nga tikalon mo. Ano pa kadugay kung kaisa ang pag-insindi mo sa simple ng mga bagay? No? Pero salamat sa malakawig na tiyon, nag-abot gidman nga na-insindihan. Okay? Kamu to. Kung mo mapilion na gusto nyo langit at biyerno. Langit. So, desisyonin nyo lang sa buong. Okay? Talan ng mga bisita na ako, desisyonin nyo. Alright? Sige rin. Ang gusto, magbaton sa Ginoo, ang gusto mapalangin. Nabisita na mo na, pwede ka katindog. Sige. Ang willing iya, magbaton sa Ginoo, pag willing ka magpalangin. Okay? Voluntarily, hindi nga napilitan ka. Hindi pagpilitan ka o galingan mo. Inanghan ko pwede sa tagit pusoon mo. Okay? Nga mag-desisyon ka, nga patunon si Kristo na imo Diyos ang manluluwas. Gawin kung man ang napilitan ka lang, hindi man nagyapon, counted sa Diyos. Amen? Sa mo ningin mo unta, gabayan ko mo sa pagpangamuyong pagbaton sa Ginoo. Okay? Istorya ka sa Diyos, batunan nyo sa ugot sa inyo tagit pusoon. Gamo ng kabalo, ikaduwa, ang Diyos, kaya kita yung inyo tagit pusoon. Kung tuod ka mo, kita na sa Diyos, luwason ka mo sa Ginoo. Amen? Katuko kaulo, piyong mata, sundan nyo lang palihog, mapray ka, Ginoo. Sunod nyo mo palihog, hugot sa inyo tagit pusoon. Ginoo, salamat gid, na siningation, naintindihan ko, na ako, isa ka makasasala, kagambayan, kamatayon, kang impyerno. Patawara ko, Ginoo, sa akong pagkamakasasala. Salamat gid. Sa ngimo ginhimo sa krus sa Kalbaryo. Ginpayran mo ang akong kasalanan. Ginabuksan ko ang akong tagpusoon. Ginaanda ikaw sa pagsulod. Gatuo ako nga ikaw lang makadala sa akong kalag sa langit. Salamat Ginoo sa libre na kaluwasan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Sino ba kulang impaton nyo sa inyong pagkipusoon? Si Jesus Christ. Impaton nyo sa bilang nyo? Manluluwas. Di na ka maging luwas. Sa impyerno mo simple. Naging luwas na ka mo sa impyerno, di na makatuin nyo pala. Ako na actually kasimple sa kaluwasan. Ginalabugay lang sa nyawa para i-confuse ang tao. Kaya hindi ang nyawa gusto ang tao makaintindig. Kaya gusto yung tao mapa-impyerno. Amo na ginalabugay yan. Pero sa totoo lang, amo na kasimple sa kaluwasan. Alright? So karon mapatay kang inyong mga tumatungkalan sa langit. Kag hindi na yung kuno-kuno, kay anak na ta sa Diyos, nasulat na ngalan ta sa langit, may kabuhid na ta nga wala katapusan, nauyatan na ta sa kamay, sinisang Biblia sa John chapter 10, wala na may makaagaw sa aton sa kamot sa Diyos. Nauyatan na sa kamay, nauyatan na ni Jesus Christ, sinisang sa Ephesians, silyado ta sa malaan may Espiritu. Wala na may makaagaw sa aton sa kamot sa Diyos. Hello? Okay?
So, salamat at congratulations no, sa inyong mga pangbaton. This time, I will give the next opportunity para sa mga membro, sa mga luwas na to come to the altar. Kag magpakamuyo ka sa Diyos. Pasalamatan ng Ginoo may pastor. Pasalamatan ng Diyos na lambutan kita sa tulong sa Ginoo. Kag himo ka saad sa Diyos, Ginoo, buligid ko nga katulad sa among tema, I will stand by God's man. Sige, yuta. Bisay ni sang Diyos. Wala sang tuod na kanalakan kung hindi ka ni sundon. Kagkabalo ka mo, personally, ipa-intindi mo na sa Ginoo sa aton. Damor ginahimo nato na damor na makita naton hatagan ta sa Dios ang satisfaction, hatagan ta sa Dios ang strength, hatagan kita sa Dios ang success na tutuon, ihatag na sa Dios sa aton. Balo ka mo ang Diyos ta, wala imposible sa iya. Kagod himuon nyo na gamiton ka mo sa Ginoo, damo pa mga tao diri sa kalinog ang madala sa piilan sa Dios. Damo pa mga katawhan diri ang makadangat sa kaluwasan. Pag daw sa anong bala nangaging gamit ka sa Ginoo nga may mga tao nga makakilala kang makabaton kay Kristo nga ila Dios ang manluluwas. Pero sa ano kanami na panumdumon mga kauturan? Nga mahuslan ka sa Ginoo. Because one day matupang ka sa Dios, mahatag kita husay sa iya. That's why as of now, i-pray natin sa Ginoo, Lord, buligid ko to be a help to my pastor. Buligid ko to be a help sa ministry. Buligid ko, Lord, na maging blessing. Buligid ko na makita ko sa maathag ang kagustuhan nimo sa akong kabuhi. I-pray na. Ang inyong pastor, pangamuyuan nyo. Naligunod siya sa Diyos, sa kagad sang kaalam, kagad sang ugma, dugang nga pagtuo. Pag-i-pray nyo, magamiton siya sa Diyos para balikan ka mo sa tama na direksyon. Bangon may mga Joshua, bangon may mga Aaron, bangon may mga Hur, ang kanalagan ilalang ko. Yun daw imposible because outnumbered sila. Mas madamo ang kaaway. Pero ginpakita sa Biblia that with God, nothing really is impossible. Marasalig lang ta sa Diyos. Palig lang ta sa alagad sa Diyos. Ka muna makapamatuod, dalmon tayo sa Diyos sa tunay ng kadalagan. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much sa kayo mo. Thank you so much for this morning service. Thank you, Lord, sa iyong mga kanakan. Thank you sa among mga bisita na nagbatod sa imo. I know the greatest gift sa sining aga, ngayon mo ginhatag sa pagselebrar sa kadlawan ni Pastor John. Amo ning mga kalag Ginoo mo nakabatod sa imo. Kagining mga tao, mga miyembro diri Ginoo, nga Lord nagpahayag sa nila full support sa imo alagad. Ginoo, tanan ini ginabalik namon sa imong kadayawan. And right now, i-bless mo more ang imong mga anak. I-bless mo ang ilang mga pamilya. I-bless mo, O Diyos, ang ilang mga palangitan-an. I-bless mo, Ginoo, ang ilang mga trabaho. I-bless mo, Ginoo, ang ilang mga negosyo. I-bless mo, O Diyos, ang mga transactions nila. Ina-claim na mo naman ang kadalagan. I-bless ni mo mga nag-a-apply na makaangkong trabaho. Lamaw sa kanan, Lord, i-bless mo ang ilang pagtuo kag pagpalangga sa imo. Nga magdako pagit. I-bless mo ang ilang paghangop kag kaalam. Para, Lord, makakabuhi sila sa tama sa sining kalibutan. Hindi kami madala sa tigo nga prinsipyo sa kalibutan. Kundi padayon na maging blessing kag ma-enjoy namon ang imong buluhaton. Lord, you designed your work for success. Why mo naging design ang imong buluhaton para ma-fail? But the secret is
that your people will become faithful in partnership with your man nga ginhatag diri sa ila. Gina-claim na mo ni nga duta, ikaw mag-provide sa pagkinahanglanon. Thank you Ginoo kay Brother Bess, isang Ginoo sa iyang pagpagamit. Ginabuligan namon sa pray sa iyang mga transaksyon nga matigayon. And buligan panimo siya sa iyang lawas. Makaangkon sa kusog pisikal, dugang mga kabuhi, tinuig. Ihatag mo sa iya padayon sa maging blessing sa imo mga buluhaton. Mga miyembro diri Lord, pinapray na ko ng ilang mga lawas man. Salamat sa ilang katutob magpapalikod sa imong buluhaton. Pinapray ko, ikaw Ginoong Dios ang magpanguna sa tagsa-tagsa kag i-bless mo ang nabilin nga hiliguton sa sining adlaw. Thank you so much for everything. Thank you Lord sa mga kalangan ng paton sa imo kag sa desisyon sa imo mga kanakan. Bless mong nabiling nga tiniod sining aga, nadayaw mo na pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ ng Diyos at manluluwas. And all the people of God says,